Alright mga kapatid, ibang topic naman ulit tayo ngayon 'no, sa mga misteryo at mga bagay na hindi pa natin narinig at ngayon ay magugulat tayo sa mga matutuklasan natin. Noong 1965 daw mga tol, 12 tao ang matapang na sinimulan ng isang sikretong misyon, ang Project Serpo. Ang kanilang destinasyon ay ang planetang Serpo daw mga tol 'no. Isang misteryo at, malayong mundo nag-o-orbit sa star na Zeta Reticuli. Sa ilang dekada ay nababalot ng lihim ang Project Serpo, nakatago sa mata ng publiko, nakakubli sa ilang classified documents at pagtanggi ng gobyerno. Buti na lamang daw at ang commander ng misyon nagsulat ng 3,000 pahina ng report ng lahat ng naranasan ng grupo sa unang alien contact, ang napakahabang paglalakbay patungo sa planeta at lahat ng nangyari sa alien planet Serpo. Ito ang istorya ng isang sikretong misyon patungo sa planetang Serpo, kilala bilang Project Serpo. Alam mo mga tol, masarap pakinggan yung mga ganito at masarap alamin. Pero parang ang hirap paniwalaan 'di ba? Kasi 1965, hindi yan kasing ganda ng teknolohiya natin ngayon. Pero ngayon nga nahihirapan tayong pumunta palabas ng planeta natin, itong 1965 pa kaya pupunta tayo sa napakalayong planeta, 'di ba? Na nag-o-orbit sa ibang star. Pero anyway, panoorin pa rin natin 'to mga tol at alamin natin kung ito ba ay may katotohanan. Huwag na natin patagalin 'to mga tol, ito ay mula kay Random Pinas. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. 1965, 12 tao ang matapang na sinimula ng isang sikretong misyon patungo sa malawak at hindi natin lubos ang naintindihan na kosmos at ang kanilang destinasyon, ang planetang Serpo, isang misteryoso at malayong mundo nag-orbit sa star na Zeta Reticuli. Sa ilang dekada, nababalot ng lihim ang kanilang kamanghamanghang paglalakbay, nakatago sa mata ng publiko, nakakubli sa ilang classified documents at pagtanggi ng gobyerno. Buti na lamang at ang commander ng misyon nagsulat ng 3,000 pahina ng report ng lahat ng naranasan ng grupo sa unang alien contact, ang napakahabang paglalakbay patungo sa planeta at lahat ng nangyari sa alien planet na ito. Ito ang istorya ng isang sikretong misyon patungo sa isang alien planet, kilala bilang Project Serpo. Fort Leavenworth sa Kansas, lugar kung saan ginawa ang briefing ng misyon. Sa isang briefing room, tinipon ng 12 tao, base sa uniforme, 2 ang Army, 2 ang Navy, at 7 ang Air Force, at kasama ang mission commander na si Colonel McKeever. Isang colonel din na nag-brief sa grupo. Sinabihan sila na ang makikita nila ay classified beyond top secret. At doon nga ay pinakitaan sila ng black and white na video. Sa film makikita ang tila isang disyerto sa gabi, tapos lumabas ang pamagat. Roswell, New Mexico, 1947. First contact. Alam ng lahat ang tungkol sa Roswell incident at ang sinasabi na crash ng UFO. Ngunit alam din ng lahat na isang weather balloon lamang ito ayon sa paliwanag ng Air Force. Sinasabi sa video ng Roswell incident totoong nangyari, pero ang pag-crash ng UFO nangyari sa Corona, New Mexico. At 2 taon nang lumipas noong 1949, isang UFO muli ang nag-crash. Hindi na ito alam ng grupo, hindi din alam ni Colonel McKeever. Pinapanood nila ang Roswell recovery footage. Sa video nakita ni McKeever ang isang alien, parehas sa mga itsura ng mga alien sa pelikula. Maliit, maputlang balat, malaki ang ulo, malaki at itim ang mga mata, maliit na ilong at bibig. At ang tawag ng military sa creature ay Extraterrestrial Biological Entity 1 o EVO-1. Si EVO-1 ang kaisa-isang survivor ng crash. Ang 5 iba pang alien namatay. May pinakita rin sa kanilang footage ng pag-crash ng UFO noong 1949. Halos kaparehas na craft, saucer shape at kulay silver. 6 na alien bodies naman ang na-recover dito. Walang survivor. Si EVO-1 dinala sa isang Air Force facility sa Los Alamos. Doon siya nanatili hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1952. Sa loob ng 5 taon mula 1947 hanggang 1952, maraming natutunan ng Air Force mula kay EVO-1.
Sa unay mahirap ang komunikasyon dahil hindi sila nagsasalita. Iba't ibang tono lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit sa gamit ng hand gesture at paulit-ulit na demonstration, nagkaroon sila ng komunikasyon. Ayon kay Evo 1, nasa 2,000 taon na silang bumibisita sa planet Earth. Oh. Tinawag ng militar na Ebens ang kanilang lahi. Ngunit kung may anumang bagay ang nakaapekto sa kanilang craft ng huli nilang pagbisita, kaya ito nag-crash. Sa kanyang hinala ay dahil ito sa ating mga radar at wala sila ng teknolohiyang yan. May ilang mga bagay ang na-recover sa kanilang craft. Isa dito ang kanilang communication device. Handa si Evo 1 na ibahagi ang teknolohiyang ito. Yan ay kung hahayaan daw siyang ayusin ito para makausap niya ang mga kauri niya sa kanyang planeta. Pumayag naman ang militar at nang maayos na ito ay agad siyang nagpadala ng ilang mensahe sa planetang Serpo. Ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang sagot. Ang planetang Serpo ay nasa SETI Reticuli System, nasa 40 light years mula sa atin. Grabe. Ang mga events Malapit lang kung tutuusin, 40 light years. So kung titignan mo, 40 years yun kung lalakbayin ng isang ng tao mula rito sa mundo natin. Pero ang bilis dapat natin nun para marating natin siya ng 40 years, dapat ang andar natin nun kasing bilis ng liwanag. Kaya tinawag na light years eh. Kasi isang taon ang isang 1 light year. Na isang taon yun. So kung 40 light years, kasing bilis ng liwanag dapat ang andar natin, mararating yun ng 40 years. Grabe ganun katagal. gamit ng wormhole technology para sa paglalakbay at makapagpadala ng mga mensahe. 1952 nang namatay si Evo 1. Ang militar hindi kayang i-reverse engineer ang ilang na-recover na alien technology. Ngunit patuloy sila nagpapadala ng mensahe sa Serpo gamit ang communication device ni Evo 1. Di nagtagal, nakatanggap sila ng reply at nagkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng militar at ng mga events. Natuto ng kaunting English ang mga events, naging mas madali ang komunikasyon. Gusto ng mga events na makuha ang mga katawan ng mga namatay nilang kauri. Payag naman ng militar, ngunit humingi sila ng kapalit. Yan ay ang teknolohiya. Para sa mga events, mapanganib ang kanilang teknolohiya para sa mga tao at ang naging kasunduan ay ibabalik ang mga katawan. Pupunta ang ilang mga events sa Earth, tutulungan ng US Army at 12 tao ang dadalhin nila sa planetang Serpo at mananatili doon ng 10 taon. At ito na nga, ang naging kilalang Project Serpo. Ngunit ang tunay na pangalan ng programang ito ay Project Crystal Knight. Yan ang humantong sa debriefing ng 12 personnel sa Fort Leavenworth. 1964 nang bumalik ang mga events sa Earth. Naglanding sila sa Holloman Air Force Base sa New Mexico. May footage pa nga ng sinasabing paglanding. July 1965, nakita ang team at ang mga events kasama ang craft sa Area 51. Pinayagan ng team na dalhin ang kanilang mga kailangan, 40 tons ng gear, 10 motor, 3 jeep. Lahat madaling nailagay sa craft gamit ang anti-gravity technology. 10 buwan nang aabutin ng kanilang paglalakbay. Ayon kay McKeever, may gravity sa loob ng craft kahit nasa space na sila. Wow, talaga super advanced na sa mga pelikula lang natin napapanood. Pero kung 10 buwan lang ang paglalakbay nila, technology ng alien ang gamit nila rito kung ganun lang kabilis. At nang simulang gamitin ang wormhole technology, lumabo ang kanyang paningin at bigla siyang nawalan ng malay. Mahirap para sa mga tao ang 10 buwang paglalakbay sa space. Kadalasan nahihilo at nagkakasakit. Sa isang punto, nawawala ang isang miyembro ng team na si 308. Hindi kasi gumagamit ng pangalan ng team, numero lamang ang gamit nila. Sinabi ng mga events na namatay si 308. Sinabi ng isang event na naka-quarantine daw ang katawan ni 308 hanggang sa malaman nila kung anong nangyari sa kanya. Pinayagan ng mga events si 700 at 754 na i-examine ang katawan ni 308. Doon nalaman na namatay siya dahil sa embolism. Gayunpaman, gusto ng mga events na naka-quarantine pa din ito. Payag naman si McKeever sa pangakong ililibing ng maayos si 308 pagdating ng Serpo. Pagdating ng Serpo, bago lumabas ng craft, binigyan sila ng sunglasses. Pareha sa mga eye gear na ginagamit sa nuclear bomb test. Una nilang napansin ang tindi ng init.
41 degrees Wow, Celsius. init nga. Tila walang buhay ang kapaligiran. May burol sa di kalayuan. Walang mga halaman. Buhangin lamang, mga bato. Asul na kalangitan. Parang disyerto din sa New Mexico. Ang pagkakaiba lamang, 2 ang araw. Mhm. Sinasabi sa report ni McKeever, libo-libo ang litrato at may ilang videos. Kaso hindi ito nailabas sa publiko, maliban sa isang litratong nag-leak. Binary star system ang Zeta Reticuli at dahil sa 2 ang araw, hindi dumidilim sa planetang Serpo. May pangunahing araw kung saan nag-orbit ang mga planeta at ang isang araw ay mas malayo. Isang babaeng Iben ang nagsilbing translator at guide ng team. Dinala sila sa isang village kung saan sila maglalagi. At para sa isang alien civilization na may advanced technology, tila primitive ang klase ng kanilang pamumuhay. Mhm. Hindi madali sa team ang pag-a-adjust. 40 hours kasi ang isang araw at hindi 24. Parati ding maliwanag dahil sa 2 araw. Sa puntong ito, hinahanap na ni McKeever ang katawan ni 308 para mailibing ito ng maayos. Dinala siya sa isang building na tila isang medical facility. Sinalubong sila ng ilang Iben sa facility at sinabing ginagamit daw nila ang katawan ni 308. Kino-clone daw nila ito, gagamitin para makagawa ng mga hybrids. Hindi ito nagustuhan ni McKeever, ngunit para sa mga Ibens, isang karangalan na ibigay ang kanilang katawan sa siyensya para sa eksperimento. Mhm. Wala na magawa si McKeever sa sitwasyon. Bagamat mapayapa ang mga Ibens, meron din silang militar. Gayunpaman sa tulong ng kanilang guide na kumbinsi ang mga Ibens na hindi na pag-eksperimentuhan si 308. Ngunit ang kanyang dugo, organ tissues, nagamit na para gumawa ng ibang creatures. Oo. Dinala si McKeever sa isang laboratory para ipakita si 308. Sa laboratory, iba't ibang klase ng mga creatures ang kanyang nakita, nakalagay sa mga glass containers. At nang pinakita si 308 sa kanya, ito ang kanyang nasabi. I was shocked. This being with our teammates' blood and cells looked like a large ebon, but the hands and legs were similar to humans. Mhm. Ang 10-year mission naging 13 years mission. Maraming natutunan sa kultura ng mga Ibens sila McKeever. Tumagal lamang ng 2 years ang pagkain dala nila McKeever, kaya't sinubukan nilang kumain ng mga pagkain ng mga Ibens. Lasang chalk daw o papel. Vegetarians kasi ang mga Ibens, ngunit hinayaan nila ang team na pumatay ng hayop para sa pagkain. Napansin ng team na mataas ang natatanggap nilang radiation at ang init, hindi na nila matiis hanggang sa pinayagan silang magpunta sa northern part ng planeta kung saan mas komportable ang temperatura at merong mga halaman. Hindi maganda para sa mga Ibens ang environment doon, ngunit sakto para sa mga tao. Pagkatapos ng 13 years natapos ang misyon, 8 sa 12 miyembro ng team ang nakabalik. Si 308 namatay, isang piloto din ang namatay sa isang aksidente at ang 2 nagdesisyong manatili sa Serpo. Aha, nagustuhan. Pagbalik sa Earth, na-quarantine sila at dinibrief ng 1 taon. Binigyan ng mga bagong identities, binayaran ng malaking halaga. Mhm. 6 na miyembro ang nag-retire, 2 naman ang bumalik sa serbisyo. Karamihan sa kanila nagkaroon ng sakit dahil sa mataas na radiation. Maaga silang namatay. Si Colonel McKeever ang pinakamatagalan nag-survive. Nag-retire sa Florida. Namatay noong 2002. Oh. Pero sa kanyang pagpanaw, nag-iwan siya ng isang napaka-importanting bagay. Ang 3,000 pahinang report ng kanilang karanasan sa Project Planet Serpo. Kung ang ginamit nilang technology is yung technology nga ng alien at kung totoo ang alien, nakapunta nga sila rito sa mundo natin, di kaya talaga nilang maglakbay sa kalawakan ng ganong kabilis. Kasi kung teknolohiya lang ng tao, malabo yun mga tol. Pero kung ang teknolohiya ng alien at kung totoo man sila, posible nga, di ba? Kilala sa UFO community ang istorya ng Project Serpo. Pero totoo ba ito? November 2005 nang unang pinag-usapan ng Project Serpo. Mhm. Sa isang UFO mailing list ni Victor Martinez, nag-email ang isang user na ang username ay Anonymous. Sinabi ni Anonymous na isa siyang retired US government employee at involved daw siya sa isang espesyal na programa. Mhm. At sa loob ng 9 na buwan, dinitalya niya ang istorya ng Project Serpo,
ang istoryang narinig mo kanina. Iba-iba ang naging reaksyon sa isiniwalat ni Anonymous. Pinagdebatihan sa UFO community kung totoo ba ang sinasabi ni Anonymous o hindi. At kung hindi, sino siya at bakit siya naglalabas ng ganitong impormasyon. Ngunit dahil sa may mga tech people sa mailing list, sinubukan nilang i-trace ang email. Doon nila natunton na 5 sa mga email sa listahan kasama si Anonymous ay walang iba kundi si Richard Doty. Nabanggit na natin sa ilang video dito sa channel si Richard Doty. Si Doty ay isang Air Force intelligence agent, bihasa sa pagkalat ng UFO disinformation. Siya ang dahilan ng pagkabaliw ni Paul Bennewitz, gumagamit ng mga respetadong UFO researchers gaya ni Bill Moore para magkalat ng disinformation sa buong UFO community. 5 iba't ibang accounts kasama ang kay Doty ang nag-i-email mula sa iisang lokasyon sa New Mexico gamit ang iisang internet provider. Aminado naman si Doty na pati siya ng disinformation campaign laban sa UFO community, ngunit sinabi rin niyang halos lahat ng ipinakalat niya ay totoo. Roswell abductions, underground bases, pati kaya ang Project Serpo. Paano paniniwalaan pa kasama nga siya sa disinformation team? Ayon sa kanya, lahat totoong nangyari. Sa huli, ang na-expose ng istorya ng Project Serpo ay ang tinatawag na Team of 5. Si Christopher Green, Harold Puthoff, Richard Doty, Victor Martinez at Bill Ryan. Ilan sa kanila nagtatrabaho para sa CIA at military intelligence. Lahat sila may kanya-kanyang kontribusyon sa alamat ng Serpo. Pero sila bang gumawa nito? Kahit na ang Team of 5 ang nagpakalat at nagdagdag ng mga detalye sa alamat ng Project Serpo, ang istorya ng isang exchange program sa pagitan ng Earth at isang alien civilization nag-i-exist na noong pang 1950s at 1960s. Sa kainitan ng istorya ng Serpo noong 2006, isang nagngangalang Chapman ang nagsalita sa mga UFO forums. Dati raw siyang British Ministry of Defense. Sinabi niyang nakita raw niya ang mga being mula sa Serpo, pero ang mga pangyayari sa istorya ng Serpo ay hindi raw totoo. Ang orihinal na istorya ng Serpo ay ginawa daw ni Alice Bradley Sheldon, isang science fiction writer. James Tiptree Jr. ang kanyang pseudonym. Maraming naisulat na libro na isama sa Science Fiction Hall of Fame at nagkataong nagtatrabaho din siya sa CIA. Noong World War II, nagtatrabaho siya sa military intelligence, may ranggo major, at nang matapos ang giyera, nagtrabaho siya sa CIA. Noong 1960s, napaniwala ng Soviet Union ng US na may mga nakatago silang nuclear weapons sa Amerika at kaya daw nila itong i-detonate gamit ang mga Soviet agents na nasa Amerika. Siyempre hindi totoo yan, pero bilang ganti, binuo ng US ang istorya ng Project Serpo sa tulong ni Sheldon. Gusto nilang paniwalain ng Soviets na nakakuha ng advanced technology ang US at may kaibigan silang mga aliens. Sa una gumana ang istorya, ikinabahala ito ng KGB, pero habang tumatagal gumulo ang istorya at tila parang isang science fiction novel na. Nagduda ang KGB. Naglabas naman ng litrato ang CIA, ngunit hindi na ito pinaniwalaan pa ng mga Soviets. Lumipas ang ilang dekada, nakalimutan na ang istorya. Lumabas muli dahil sa disinformation campaign sa UFO community ni Richard Doty. Ang pakay niya, punuin ng iba't ibang hindi kapanipaniwalang alien at UFO story ang UFO community. Bilang resulta, ang mga UFO believers hindi na alam kung ano ang totoo at hindi. Umabot pa sa punto nag-aaway-away na ang mga UFO researcher. Ginagawa nila yon para mabuwag tong samahan ng mga UFO believer at hindi na sila maniwala sa UFO. Dahil dyan, tagumpay ang campaign ni Doty. Mula sa UFO counterintelligence agent, naging UFO believer si Doty. Naging speaker pa nga sa mga UFO convention. Sinasabi niyang wala siyang kinalaman sa istorya ng Project Serpo, pero bakit siya gumawa ng ilang peking accounts para ipakalat ang istoryang ito? Nang unang inilabas ni Anonymous aka Richard Doty ang istorya ng Project Serpo, simple lamang ito. Ngunit ang tumagal, marami na nadagdag sa istorya.
Ang resulta, hindi na alam ng mga UFO researchers kung ano ang totoo at hindi. Parehas ang epekto sa ginawang disinformation ni Doty noong 1980s. Walang matibay na ebidensya magpapatunay na nangyari ang Project Serpo, pero wala ring ebidensyang magdedebunk nito. Hindi natin alam kung gawa-gawa nga lamang ito ng CIA. Theories at istorya lamang ang meron tayo. Ang Zeta Reticuli totoo, pero white binary system ito. Ang dalawang star, magkalayo ng light years sa isa't isa. Layo. Kaya't imposible ang litratong ito. Mhm. Tila imposible ring kumain ng pagkain sa Serpo ang grupo ni McKeever. Ibang-ibang chemical composition ng isang alien planet. Tama. Anumang isubo mo sa ibang planeta, malamang toxic para sa'yo. Mhm. Ang paggamit ng wormhole sa space travel, kahina-hinala din. Sa ngayon kasi theoretical lamang ang wormhole, hindi kagaya ng black hole. Wala pa tayong naobserbahang wormhole sa universe. Sa kabila ng lahat ng yan, maraming naniniwala sa Project Serpo. May ilang whistleblowers din na nagsasabing totoo ito, gaya ni Bob Lazar. Nagsisinungaling lang pa sila at sinasakyan Lazar ng pa. istorya? O baka naman meron talagang isang alien race na matagal lang dumadalaw sa atin? Kung totoo man ang mga pangyayaring ito, hindi maiwasang tanungin, nasa na kaya sila ngayon? Huwag kalimutan Well, mga tol, no, eto, pinakinggan lang talaga natin yung buong kwento para hindi na natin masyado ma-interrupt, no. Kung ang usapan ay dinadalaw tayo ng extraterrestrial, wag na nating tawaging alien. Wag na nating tawaging alien. Extraterrestrial na lang, 'di ba? O yung mga nilalang na hindi origin dito sa Earth, original na taga-Earth. Kung usapang ganun, dinadalaw ba tayo? Ako naniniwala ako, oo. Kasi mababasa mo rin naman 'yan, mga tol, sa Bible, eh. Kahit kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka sa Biblia, 'di ba? May mga talata do'n na may isinusugo ang Panginoong Diyos na kanyang mga anghel. At ang anghel ay hindi tao, 'di ba? Hindi natin katulad. At syempre 'pag hindi natin katulad, hindi siya mula rito sa planeta natin, mula siya sa langit, nilalang din sila. At nakasulat nga sa Bible kung ano mga itsura nila, 'di ba? At kapag 'yun ang nakita mo, siguro sa makabagong panahon natin ngayon, tatawagin mong alien. Pero kung usapan ay dinalaw ba tayo nung unang panahon? Oo. Maraming ulit, maraming beses, 'di ba? 'Di ba nga si Maria kinausap, nanay ni Jesus, 'di ba? Mama Mary ng ano, ng maraming relihiyon. 'Di ba kinausap siya na siya ay magdadalang tao? Sino pa ba? Sila ano, sila Lot, 'di ba? Kinausap sila ng mga anghel na lumabas na sila ng Sodoma at Gomorrah ba 'yon, dahil ano na 'yon, lilipulin na 'yon. Maraming ulit, mga tol, na may mga nagpakitang anghel, no, sa mga nakasulat sa Bible. So dinadalaw talaga tayo rito nung unang panahon, mga tol. Meron tayong direct contact pa sa kanila. Kaya yung ibang mga misteryo na nakikita natin, siguro may kinalaman din yun, mga tol. Yung mga, ano tawag dito? Mga misteryo, halimbawa na lang yung bato na talagang hinati ng sobrang, para akala mo laser ang humati sa kanya, pero 4,000 years ago na ang nakaraan. Di alam ng mga tao, di alam ng science kung ano yung humati dun o kung paano nahati yun. Siguro may kinalaman na rin 'yun sa mga bumisita sa atin nung unang panahon na hindi na kailangan pang isulat sa Bible, 'di ba? Well, anyway, bilang isang tao't Pilipino, ano masasabi mo rito sa ikwinento sa atin ni Random Pinas? Ikaw ba'y naniniwala dito o hindi? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.